Good practice din nila yan. Yung iba dyan talagang nangangarap na maging ranger. Dahil ika pa nga, iba yung SAF ka na, ranger ka pa. Kung gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Magandang hapon. Ang aking reaction video ngayon ay tungkol sa isa pang unit na nakasama ko sa field. Ang Special Action Force. Bago na simulan, kayo-kaway muna sa mga members ng 4th Special Action Battalion na nakasama ko sa Central Mindanao, particularly sa 43rd Special Action Company, yung aking inaanak dyan, si Musang Paulo Garcia, Ranger na, SAP Commando pa. Oo, so yan ang mga officers na mga kasama ko dyan. Si Colonel Darwin Padla, yung kanilang battalion commander, na naging best unit, best battalion ng SAP in 2018. Ayos ba? Alamin natin ang training at history ng SAP. Any person who is willing to die for this country can be a SAF trooper. I am not saying na gusto namin na kapag SAF ka, handa kang mamatay. Hindi. Ang sinasabi lang namin, handa kang mamatay. Pero kung ayaw mo mamatay, tuturoan ka namin para maiwasan mo na ikaw ay mamamatay. So, ang ibig sabihin ni General Lasso dyan, lahat ng tropa, actually, anyone ng mga warriors sa Army, Navy, Air Force, o sa Special Action Force, yung napapasabak sa mga bakbakan, ay handang magbuwis ng buhay sa tawag ng tungkulin. Pero mababawasan yung mga casualties, mababawasan natin yung magbayad ng kanilang buhay kung mag-train kayong mabuti. Mahusay ang ating mga sundalo, ang ating mga tropa sa sinasagawa nilang tungkulin dahil barilan ng pinag-usapan, buhay ang katapat dyan. So yan ang kinikwento niya. Alam niyo ba, yung SAP ay inspired din ng mga Scout Rangers yan. Kagaya lang din ng Special Forces na ang mga trainers nila dumaan din sa Scout Rangers. In 1950s, ang mga nag-undergo ng training ay ang mga Philippine Constabulary at saka Philippine Army personnel. Oo. So, kung makita natin yung mga naka-deploy sa Kamlon campaign, halimbawa, mayroon doon mga PC Rangers ang tawag doon. At yung sa Army, mayroon din na mga graduate ng Rangers. So, makita natin yun. Gagaya ni Sergeant Aurelio Dilag, na-assign siya doon. Sa BCT, ay graduate ng Scout Rangers. Kasi nung 51, 52, 53, sa kasagsagan ng Kamlon campaign, ay wala pa noong 1st Scout Ranger Regiment. It was only in 1954 na itinatag ang 1st Scout Ranger Regiment. So, once na inaccept niya yon, yung faith niya na handa nga siyang magpakamatay para sa inang bayan, it will follow. Everything will follow. He will accept the training. He will accept the hardships in deployment. He will accept the long days na absent siya sa family niya, malayo siya sa mga loved ones niya. Everything. Walang mga the comforts in life na normally na gusto natin o nakasanayan natin ay talagang mawawala yan. Yun ang sinasabi ko na special attitude ng isang SAF trooper.
masi-masi uli. Ganun sa Scout Rangers, di ba? Kita mo yung similarities. Masi-masihin ka pag special unit. Tingnan mo yung ano nila, yung kubo-kubo nila. Yung parang Jurassic Park din na sa Scout Rangers. Alas 3 pa lang ng madaling araw, naghahanda na si PO1 Warlito Nautan para sa isa na namang mahabang araw. Mula sa Butuan, ngayon si PO1 Nautan ay kabilang na sa 119 na miyembro ng Class 71 na nagsasanay para maging isang ganap na Special Action Force Commando. Unang aktibidad nila ngayong araw ang 12-kilometer body run. Body run, Scout Rangers yan. Dala-dala ang rucksack na may bigat na 18 Ganyan na kilo. ganyan. Tatakbo ang mag-buddies ng Class 71 sa labas ng SAF School sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. Dito, titingnan ang kakayahan ng mga estudyante na Nakikita niyo? Scout Rangers, Special Forces, Special Action Force. May similarities yung approach sa training. Okay? Dahil yung kinakalaban sa bundok, malalayong lugar, mahirap pasukin, kailangan ready ka for that kind of operations. So, nakita niyo yung training nila, almost similar din. lumakad at tumakbo, dala-dala lahat ng gamit, pagkain at baril na kakailanganin nila kapag sila ay nasa kani-kanilang deployment areas na. Bago sila sumabak sa pagtakbo, tinitingnan muna ang kanilang blood pressure para sigurado na sila ay nasa kondisyon para sa pagsasanay. Ito ay isang graded na activity. Makakakuha sila ng puntos kung sabay na makakarating sa finish line ang mag-buddies sa itinakdang time limit na 1 oras at 36 na minuto. Iba't ibang uri ng daan ang tinatakbuhan ng mga commando trainees. May Yung ibang mga tropa sa Special Action Force ay tinatanggap sa Scout Ranger course at maging sa Force Recon at sa Special Forces. Nagpapadala yan sila doon. So they are welcome. So may quota for them at nakikita natin na may nagsusuot ng tabak o sibat ng SF among sa Special Action Force. Kaya yung band ng dalawang unit ay matindi rin. Magandang samahan. hipot, may malubak, may patag at may paahon. May nakaabang parati na ambulansya dahil ang ilan sa kanila nahihilo o nahihimatay lalo na kung unang beses silang sumasailalim sa ganitong pagsasanay. Pero sa Class 71, lahat ay nakaabot sa finish line sa tamang oras. Sinasabitan ng dilaw na tali ang lahat ng nakapasa sa Body Run Challenge. Ang iba Kagaya kagaya nila, rin sa sila Inspector Gamad Ranger, at Pio1 Galbiso ay nawalan ng malay nung unang beses silang sumabak sa equipment run. Pero ngayon, parang wala na lang ito sa kanila. So good practice din nila yan. Yung iba dyan talagang nangangarap na maging ranger. Dahil ika pa nga, iba yung SAF ka na, ranger ka pa. So yung iba dyan talagang naghahanda para sa mas specialized pa na training sa Army. Talagang dito pa lang, ipinakita na nila kaming ready dyan. Okay? Pero kita nyo, mahirap din ang Special Action Force na training. Dito sa makasaysayan na Fort Santo Domingo, hinuhulma ang mga commandos na bumubuo ng elite ng puwersa ng Philippine National Police. Mahigpit ang seguridad sa kampo. Ito nga ang nagsilbing pigitan dati ng mga high-profile detainees kabilang sina pork barrel scam suspect Janet Lim Napoles at pinuno ng Moro National Liberation Front na si Nur Miswari. May 5 phases ang commando training na tumatagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Lahat ng kasali sa training ay tumitira sa tinatawag na Tent City. Tent City, yan yung Jurassic Park dun sa Rangers. Gawa lang sa trapal kaya napakainit sa loob ng mga tent. Ang training sa loob at labas ng SAF School. Kita niyo kanina? Lahat ng mga estudyante pagtagal ay nag-iiba dahil sa pamumuhay at So, nakita nyo dito yung sinasalihan nila mga training. Ito yun, no? Andyan yung Scout Rangers, Marine Force Recon, Special Forces. Talagang inilagay nila yan dyan. Ang ibig sabihin, talagang matindi yung kanilang
ano rin, no? Inaasam-asam na makuha nila yung lahat na yon. At may kilala ako, dinaanan niya yung tatlo na yan. May kilala ako niyan, isa sa SAF. Nag-recon, nag-ranger, nag-SF. Ibig sabihin, talagang matindi, talagang gangho attitude. Kinuha niya yung tatlo na yan. Actually, 4 na. Nag-SAF commando siya, nag-ranger, nag-recon, tapos nag-SF. Kinuha niya, siya yung example niyan. Hirap ng training sa loob at labas ng SAF school. Lahat ng mga estudyante pagtagal ay nag-iiba ang itsura. Umiitim, humahaba ang buhok at pumapayat. Karamihan sa mga nais pumasok sa SAF ay mula sa probinsya tulad ni PO1 Jimbo Pisillas. Namasahe siya mula Zamboanga, Sibugay papuntang Maynila para magbakasakaling matanggap sa recruitment ng SAF. Gastos kayo kay Kahit ngayon sa Cordillera, kung pulis ka at hindi ka naman SAF, parang second class citizen ka. Yan ang biruan nila doon. Kantsawan yun. Kung army ka, ay kailangan ranger ka or SF. Kung ikaw ay nasa Navy, kailangan Marines ka. Ganon doon sa Cordillera, tanongin nyo. Kinukwento na dito, ang karamihan na sumasali sa SAF ay galing sa probinsya. So yun yung mga talagang laki sa hirap, sanay sa hirap. pagkuhan pa lang sa mga papilis, lisod yung kayo ang kanan. Physical fitness exercises, combat skills at mission planning ang ilan sa mga kasanayang hinahasa sa SAF school. Siguro po sa umpisa, nangangapa po kami. Dahil hindi po namin alam kung kailan namin lalakasan and saan namin bibilisan. And then, meron din mga obstacle na hindi namin alam na pag halimbawa, nadulas kami or babalik kami. Hindi pwedeng pagkamali ka sa bawat obstacle, kailangan smooth siya. Minamaster ang bigyan sabihin, kailangan i-master yung obstacle para alam mo yung diskarte mo. Hindi maubos ang lakas mo o hindi ka magka-injury dahil hindi mo kabisado. Yun yung ibig sabihin. Matapos mo. Bahagi ng pagsukat ng combat skills nila ay ang close quarter battle exercises. Paghahanda ito sa mga commandos kapag sila ay sasalakay sa mga safe house o sa kahit anong saradong lugar. So, ito yung sa counter-terrorism nila na training. So sa Scout Rangers, dati, maalala ko pa nung kami ay mga tiniente, nagpapaturo kami sa mga SAF. Meron silang training dyan. Actually, nagpapadala kami, sure shock ang tawag. At itong ganito na skills ay meron ng exchange ng training ang dalawang unit noon pa, 1990s. Pero ngayon, may sarili na ang 1st Scout Ranger Regiment sa Special Forces ay na-mainstream na yung ganitong training dahil ito yung bagong trend ng warfare sa urban. Ang mga estudyante mula sa iba't ibang katayuan sa buhay, mapagraduate man ng Philippine National Police Academy o mga non-commissioned police officers, ay dumadaan sa pare-parehong training. Pero ang pinakamahirap, The most challenging part of the training when it comes to objects ay marksmanship, special firing. tahimik ang lahat habang naghahanda ang magkakapareha sa confidence firing. Buhay ng isang kasamahan nila ang nakasalalay, kaya dapat sigurado Confidence firing sa Scout Rangers yan. O ginagamit din nila. dapat asintado. Malayo! Nilalayo na yung tubig sa hita niya. Hawak ko ang buhay ng Very good. kasama ko. Isang pagkakamali ko lang, tiyak na mamamatay siya. Kaya nga tinawag na confidence firing. Kasi may confidence ako dahil sa training na nakuha ko sa komando na tatamaan ko talaga yung dalawang balon. Kabady mo, babarilin mo yung tubig na hawak niya. So yung nakatayo dyan, Rizal. Ikaw naman si sniper. Once na nag-miss ka, mawala yung confidence ng body mo na tumayo sa'yo sa harap. Nilalayuan niya. Oo. Pero sa amin, noon naalala ko nung kami tinente, talagang nakadikit yan. Nakadikit yan sa hita. Yun ang rule noon. At in fact, may isang classmate ako tinamaan sa hita eh. Na disgrasya. Pero hindi ka naman tatamaan dyan kung talagang confident ka at hindi ka matataranta habang ginagawa yon. So yung may mga nakikita ko, even sa Rangers ng iba, na ang tawag doon maro-maro, nilalayo, dahan-dahan niya ilayo, ganon. Yung tubig na hawak niya. Ganun yung consequence kung sasablay ka, mawalan siya ng confidence na ma-perfect mo yung tama mo. Sa Kayang-kaya yon kasi
ang M16 or M14 kaya mag-shot group ng 1 inch sa 25 meters or around 3 centimeters. At bago yung confidence firing, ipaputok mo na kayo sa papel. Dapat maayos ang tama. Okay? So tip ko lang ha sa mga mag-conduct nitong training sa confidence firing ay siguraduhin na pare-parehas na bala ang gamitin. At i-test nyo yung rifle kasi baka loose bore. Kahit maganda yung bala, loose bore pala, madisgrasya nga. Kasi magtatumbling eh. Pag magtatumbling, kung saan-saan pumupunta yon. Malayo yung deviation ng bala. Sa training tumitibay ang brotherhood ng mga SAF commandos. Mula umpisa ng commando course, sila ay pinapartner na sa kanya-kanya nilang bodies. Sila ang magiging magkatuwang hanggang matapos lahat ang pagsasanay sa SAF school. Sir, kung kayo malagay kayo sa parehong delikadong sitwasyon and one of you has to give up his life, Si Jason, kasama ko to doon sa Central Mindanao. are you willing to do it for your body? Yes, ma'am. Sa training pa lang, nabibuild na yung camaraderie namin. Okay ka, Jason, ha? Formation. Chow time! Miss Hall. Sabi nila, M14. May M16, may M14. Ciao! Nakita niyo yung kainan namin, meat can ang tawag doon. Kaya pag anak ka ng sundalo, ang tawag sa'yo, anak ng meat can or anak ng mesquite. Diyan ang galing yan, yung term. So basically, ang training ng Special Action Force ay maraming similarities sa military training or combat training ng military dahil ang kanilang mga misyon ay suporta sa tinatawag na internal security operations ng ating gobyerno laban sa mga armed threats dito sa loob ng ating bansa. Abu Sayyaf, ng NPA, BFF, yan. Sa mga estudyante na pati sa hapagkainan, walang iwanan. Bawat galaw nila dapat ay naaayon sa utos ng kanilang instructor. Square meals. Bilang lahat. Hindi maaaring uminom agad ng tubig ang isang commando trainee kapag tapos na siyang kumain. Kailangan parating sabay-sabay ang lahat. Sa Army, itong ganitong training ay ginagawa lang doon sa tinatawag na Candidate Soldier Course. Pag sa Scout Ranger training na, which is a specialization course, ay hindi na kagaya nito. Ilang minuto lang ay tapos ng kumain ng mga trainees. Sa bilang ng 10, dapat nakalabas na sila ng mess hall. Delikadong pagdadaanan ng isang commando student ay ang last phase ng foundation. Nakikita ko maraming mga Highlander dito from the Cordillera. As I said before, merong tradition, warrior culture ang taga Cordillera. Nung napunta ko sa Ifugao, meron silang museum. Makikita mo doon.
maraming tattoo. Yung tattoo na yon sa kanyang katawan, ganyan yung dami ng kanyang napatay. So yung warrior culture ay mag-reflect din sa ating puwersa. Sa SAP, Rangers, SF, makikita mo maraming mga taga-Cordillera dyan. course, ang test mission. Dito, sasabak sila sa aktwal na operasyon para ma-apply nila ang kanilang mga natutunan sa training. Masusi ang paghahanda para sa test mission. Kapag pulido na ang plano, maaari na silang umalis sa Fort Santo Domingo at sumabak sa aktwal na misyon. So yung Special Action Force ay katuwang yan ng ground units ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa ng counter-insurgency operations. Sa akin, bilang Battalion Commander ng 33rd Infantry Makabayan Battalion, ay napakaganda ng working relationship ng aking unit at ng 4th Special Action Battalion na sa pamumuno ni Colonel Darwin Padla. Kaklase ko yon sa training namin sa International Humanitarian Law doon sa South Korea. Ang aming mga accomplishments ay napakarami. Bunga yon ng matinding samahan, yung collaboration ng aming unit. Magkasama kami sa civil-military operations, intelligence operations, at saka sa combat operations, at maging sa tinatawag na law enforcement support operations ng Philippine Army. Kaya ang resulta, best performing unit yung Special Action Battalion ni Colonel Padla. Okay? So, harinawa ay nakikita ninyo ang similarities at paano dapat mag-operate ang SAF at ang mga Army units na kagaya ng ginawa ng aking batalyon nung ako ay nanungkulan bilang BATCOM sa 33rd Infantry Makabayan Battalion. Bye-bye!